Very powerful testimony, actually. So, later dito po sa topic natin is makikita din po natin how we as Christians, ano po yung role natin in this dark world, ano po yung role natin bilang salt and light to preserve yung mga tao. Yes, marami po tayong mga na-experience na struggles in this world kasi hindi naman po sinabi ng Panginoon na our life here on earth ay magiging bed of roses. But nakita po natin how as Christians or as children ng Panginoon ay nandun po na gusto ng Panginoon na instead of retaliation is yung purpose niya is we reconcile with one another. Though minsan siguro, gaya po nung nangyari kay Ameng, alam mo yun, hindi madaling magpatawad. But the Lord is giving us all the reasons. And we really thank the church for having this sower course na ino-offer po to equip yung atin pong mga members sa church. And so yung mga hindi pa po nakaka-attend, I really do encourage everyone to join. Kasi with these courses po na ino-offer po natin, kasi during Sunday services, very limited po yung time natin. And during these equipping courses, may mga specific kasi na topic na i-deal ng Panginoon sa bawat buhay po natin. And so, it's also one thing na, alam mo yun, as Christians ay makapag-mature din po tayo sa faith. Because I believe na every topic na nare-receive po natin, nangungusap po ang Panginoon sa atin. And that meron siyang gustong, alam mo yun, itama sa mga buhay natin so that ma-reach po natin yung perfection na gusto niyang ipagawa sa bawat isa sa atin. So we really thank God and we hope and pray na mas marami pa pong mga kabataan yung they will rise up to also share yung kanila pong testimony because the word of the Lord tells to us na we overcome the enemy with our testimony. And I believe na sa buhay po ni Ameng, we will see and she will experience greater miracles na nanggagaling po sa Panginoon. So, ayan. Good morning po sa bawat isa. Ayan. So, I really praise God for once again this opportunity na ako po ay makapagturo ulit sa inyo. Actually, yung aking uwi ay, paano ba? Kasi nung time na, ang uwian ko kasi sana is a conference, but late ko po nalaman na hindi pala natuloy yung conference. Pero, that time kasi nakapag-book na ako ng flight. And so, nung tinanong ako ni Pastor kung matutuloy, sabi ko, oo. Pero nung day na yon, nung araw ng flight, parang hindi okay ang weather dito sa Tugigaraw. Kasi yung plane ng umaga, hindi daw siya nakababa. Kasi maulan. So parang sabi ko, kung hindi tutuloy ni Lord, okay lang. Parang may ganun sa feeling ko. But I really praise God after mga ilang minutes na na-hold kami sa airport. Kasi chine-check po nila kung okay yung weather dito before kami papasokin sa boarding. So parang ilang minutes bago na-hold. So parang okay, ayan, maayos na yung weather. So nung I really praise God kasi nung nasa taas kami, parang wala na pong ulan. And I know and I believe na gusto talaga ni Lord na magamit po ako today to preach yung word niya. And so, ayan, I'm here today. So yun po yung kwento. Okay. So, last Sunday ay itinuro po sa atin ni Pastor Dan kung paano pong bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo po as the bride of Christ, ay naghahanda sa Kanya pong pagdating. Because He is our bridegroom. Siya po ang groom natin. The Lord Jesus Christ, nakagaya po nung, meron pong, yung tinuro po nung last Sunday is, merong 10 na virgins. So, meron tayong fools at saka merong 5 na wise virgins. So, kung paano po sila naghanda, so they trimmed yung kanilang mga ilawan. So, di ba in-explain po sa atin kung bakit kailangan nilang i-trim yung, hindi ko po alam yung right term, yung ilawan. Kasi, di ba may mga sunog po doon na part na kailangan mong tanggalin kasi yun po yung nagkakos para hindi
totally mag-ilaw yung ilawan mo. So that's very important na I think na-emphasize po niya na yung mga sunog na yon, the things that causes us na hindi po tayo magliwanag even in our Christian life. And I know na magkakaiba po tayo ng mga bagay na ito, but the Lord has may mga paraan po siya to reveal to us kung ano po yung mga bagay na yon that causes us not to shine yung light na ibinigay po ng Panginoon sa atin. And so today ay nakikita naman po natin, I know na ang bawat isa ay updated sa mga ganap po sa not only sa buong mundo but most especially sa Pilipinas. So nakikita po natin ang sari-saring mga kaguluhan sa mundo. So we can see how na nagiging pasama na po ang panahon. And so whether we like it or not, the Bible tells us that these are signs na malapit na pong bumalik muli ang Panginoong Jesus. So kung sa Bible na naisulat po more than 2,000 years ago, ay sinasabi po na malapit nang dumating ang Panginoon. So how much more na after 2,000 years na? So mas, alam mo yun, mas yung possibility or yung probability na malapit na nga dumating ang Panginoon ay mas malapit po. And meron nga pong nagsabi na sana daw dumating na si Lord, dumating na yung rapture sa Pilipinas kasi too much darkness and too much corruption, too much greed. Pero sabi nga po ng Bible, no one knows kung kailan darating ang Panginoon. But I think one important na kailangan po nating makita is that when the Lord will come again, tayo po kaya ay handa. If today God will come, sa sarili po natin, sure po ba tayo na during the rapture ay maisasama tayo? Or baka hindi tayo naisama, maiwan tayo. Okay? So I think this is the message of the Lord that as we experience yung mga troubles, challenges, mga problems sa atin pong mundo as bilang mga anak po ng Diyos ay gusto ng Panginoon because the Lord wants everyone actually na, alam mo yun, walang maiwanan, na lahat tayo ay maka-experience nung eternal life na pinapromise po ng Panginoon. But the Lord has given us the free will to choose. And so today, I believe na gusto po ng Panginoon na magkaroon tayo ng assurance or ma-assure natin sa mga sarili natin na handa ba ako kung sakaling na darating na si Lord. So dati, ako din po parang, it's really not something na, alam mo yun, naka-excite. Dati parang, alam mo yun, takot na takot din ako na, ay, darating na si Lord, parang gano'n. Or di kaya pag may nararamdaman lang tayong sakit is, mamamatay na ba ako? Parang gano'n. Lord, wag muna, parang gano'n. But, alam niyo yun, hindi po natin siyang kayang iwasan ng iwasan lang. We really need to face it and accept the fact na darating po yung araw na yon. And that as children of God, ang kailangan po nating gawin is that kailangan po nating maging ready when the Lord will come. So, dapat ma-excite po tayo or matuwa po tayo kapag dumating na si Lord. Kasi ang sabi po ng Bible, sa langit ay wala ng suffering, wala ng loneliness. So, ang gagawin na lang po natin doon is to praise and to praise God. So, ayaw po ba natin ng ganong setting? Di ba gusto natin? So, sawa na tayo sa mga problema sa mundo. So, dumadagdag pa yung mga problema sa ating bansa. Problema siguro sa mga family po natin. Ano ba yung, saan ba ako kukuha ng pera? Ano na naman yung iluluto ko? Mag-aaral na naman tayo, di ba? Lahat ng problemang pinoproblema natin. But, yung hope na binigay po ng Panginoon sa atin is that, dun po sa langit, with the eternal life that He has promised us is, wala na po yung suffering, wala na pong loneliness. And so today, ay, kagaya po ng tanong ko kanina, we really need to assess and evaluate kung tayo po ay
handa na. And so, in relation po dun sa ating preparation as the bride of Christ, importante po na tayo ay mapaalalahanan, hindi lamang po sa pagiging bride of Christ natin, but we as a tree of life. So, bilang mga 611 people, I know na hindi po bago sa atin yung concept ng atin pong sinasabing tree of life. So, we've been talking about it in the church, but today, ay gusto ko pong mas magkaroon po tayo ng mas malalim na kaunawaan kung anong klaseng tree of life po ba ang gusto ng Panginoon na maging tayo. So, sa construction po, hindi ko sure kung may idea kayo. So, sa construction po, may mga uri kasi ng kahoy. Hindi po lahat ng kahoy ay pwede mong gamitin sa construction. Okay? So, meron pong mga kahoy lang na pwedeng gamitin for construction. So, hindi lahat ay pwede mong gamitin for construction. So, example ng mga ginagamit na kahoy for construction ay Nara, pero ang Nara kasi medyo sobrang, I think yun yung pinakamahal kasi yun yung best na quality. So meron din po tayong, yung mga example lang po, meron tayong apitong, gimelina, mahogany, and mango tree. Etong mga kahoy po na to, bago po sila putulin, bago sila i-harvest, so meron pong palatandaan kung sila ay mature na or pwede na silang i-harvest. So one of the criteria is yung kanilang maturity or age. So kung ilang taon na po sila, kasi doon po naka-base sa kanilang maturity or age yung kanilang strength. So habang mas matagal po yung kahoy, mas matibay po siya. So older trees develop denser heartwood, which increases their strength, durability, and resistance to decay. So kapag yung kahoy is 2 years old, maano pa siya, hindi pa siya ganun katibay. And we can also apply this logic sa atin pong mga buhay bilang mga anak ng Diyos. So we are trees of life na dapat kakitaan ng maturity sa atin pong pananampalataya. At ito ay dapat makikita or evident po sa atin pong mga buhay. That when the harvest comes, when the rapture comes, ay mapapasama po tayo. Now, maturity sa atin pong pananampalataya ay hindi po siya nasusukat sa dami ng degree maybe sa mga nag-Bible school. Kung meron kang title, meron po silang tinatawag na bishop. Ayan. So, hindi po, ang maturity po sa atin pong pananampalataya, hindi po siya nasusukat sa dami ng degree na meron ka, sa dami ng naisaulo mong mga Bible verses. Kaya, sa ilang ministry, sa kung ilang ministry ikaw ay kasama, at mas lalong hindi nasusukat kung ilang taon ka na sa simbahan. So, but, ang maturity po sa ating pong pananampalataya ay makikita po kung paano po natin isa puso at isa buhay ang bawat salita ng Panginoon na tinatanggap po natin. So, hindi mo po siya kayang itago kasi it will manifest sa buhay mo. So, it will always be evident sa atin pong mga buhay. And so, today, are we excited na malaman kung anong klaseng tree of life yung gusto ng Panginoon na maging tayo? So, let us open. Please open with me your Bibles in the book of Matthew. So, yung aaralin po natin today is in the book of Matthew 5. Medyo mahaba po siya kasi verse 13 to 48, pero babasahin po muna natin yung verse 13 to 20. Ayan. So, I'm reading in my New International Version Bible. So, sabi po sa verse 13, ayan, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. And then verse 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way,
let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. And then verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. And then verse 20, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, God, for your word, O God. We thank you for this time, the opportunity na minsan nga, Panginoon, ay mapagbulay-bulayin po namin ang inyong pong salita. And so, Father, as we study your word, dalangin nga po namin that may you continue to fill us with your Spirit, O God, and may you help us to grasp the very words, the very message na gusto mo pong matanggap ng bawat isa sa amin. And Lord, I just pray that may you hide me beneath your cross so that you and you alone be seen, Panginoon, sa amin pong buhay. Panginoon, marami pong salamat. And as we study, O God, may you open ang bawat puso, O God. Open our hearts, O God, so that these words, Panginoon, ay matanggap po namin, Panginoon. Lord, marami pong salamat and may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po ng atin pong aaralin for today is Arise. Meron po ba kayong kopya? Become a 360-degree tree of life. So, ayan, explain po natin mamaya kung ano yung 360-degree. But, kung may mga students po tayo, I believe na hindi naman po bago yung concept ng 360-degree. So, pag sinabi po nating 360-degree, yung buong, like kunwari yung saklak, yung buo po niyan, yan yung 360-degree. So, as 360-degree na tree of life, ang sinasabi po dito is that sa lahat ng anggulo, saan ka man tignan, sa harap, sa side, sa likod, not just outside, but inside you is that you are a tree of life. So, saan man po tayo naroon, sa school man kaya or sa church, sa trabaho, sa loob ng pamilya or tahanan po natin, we are a tree of life. So hindi po yung sa labas ng bahay ay mabuti kang tao, pero pagdating mo sa bahay ay iba kang tao. Alam mo yun, meron kang dual or siguro triple identity. So, ang gusto ng Panginoon is that, alam mo yun, kung ano yung nasa labas na nakikita sa atin is that yun din yung nasa loob. Yung parang iisa ka lang. Saan ka man tignan, saang anggulo ka man tignan, saan ka man naroon, nasa loob ka man ng church, nasa loob ka man ng school ninyo kaya, sino man yung mga kasama mo, be it believers or unbelievers, is ikaw yung tree of life na gusto ng Panginoon. Hindi yung nag-change ka ng, meron tayong animal ba ang term? Reptile na nag-change siya ng color kapag nasa bundok siya. Di ba nagiging green? Anong tawag sa kanya? Ayun, chameleon. So gusto po ng Panginoon na hindi tayo maging isang chameleon. Na alam mo yon kung ano yung nandun sa paligid niya ay yun yung nagiging kulay niya. Okay? So ang gusto po ng Panginoon bilang mga anak ng Diyos, as trees of life, saan man tayo ilagay, saan man tayo dalhin ng Panginoon, is that, alam mo yun yung tayo yung tree of life na kakikitaan po ng glory ng Panginoon. So sa mga estudyante po natin, so kapag nasa school ka, siguro ang sipag mo, no? Yung iba, masipag, di ba? Hindi pa pinapabura ni teacher yung nasa blackboard. Hindi pa niya sinasabi, di ba? Nandun ka na, mag-erase. Pero sa bahay, di ba? Yung pinagkainan mo, hindi mo kayang hugasan. 'Di ba? So hindi po 'yun 360 degree
na tree of life. Kasi iba kapag nasa school, iba kapag nasa bahay. Ang gusto ni Lord, kung masipag ka sa lahat ng, alam mo, hindi mo kailangang mag-pretend na masipag ka para lang makita ng mga tao na, uy, ang sipag naman ni ano, or bigyan ka ng +10 ni teacher kasi masipag ka. O, diba? So, hindi po yun yung gusto ng Panginoon. So, this is not the kind of life na gusto ng Panginoon na ipamuhay po natin bilang mga trees of lives. So, we really need to become a 360 degrees tree of life. So, paano po ba tayo magiging isang 360 degrees na tree of life? Now, first, we need to understand yung atin pong being. So, yung being and doing is, I know na hindi na rin po bago sa atin kasi naituturo na rin po sa atin to. So, for us to become a 360 degrees na tree of life, first, we need to understand yung atin pong being. Now, in verse 16, dun po sa atin pong text in Matthew, ang sabi po dyan, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. So yung first po natin, for us to become a 360-degree tree of life is that we need to understand our being. And yung being po natin is first, yung aaralin po natin is that we are the salt. So we need to discover our being. So, lahat po tayo, we are created in the image of God. Amen po ba? Wala naman pong naniniwala sa atin sa evolution. Tama? Tingnan nga po natin yung katabi natin. Mukha ba silang unggoy? Diba? Okay, so we are created in the image of God. And when God created us, may inilagay po siyang being sa bawat isa sa atin. Okay? So we have our unique being na kailangan po nating ma-discover. Kasi hindi po tayo, though meron tayong general na being na yung pagiging salt and light, meron po tayong unique na being na binigay ng Panginoon. So hindi tayo pare-parehas. Hindi pwedeng yung being ni Ate Chris ay yun din yung being ko. Hindi. Kasi may unique na being na inilagay po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And so, let us discover kung ano po yung being na inilagay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yung being, yung, alam mo yung, pag sinabi nating being, yung gustong-gusto mo siyang gawin na parang wala kang masyadong effort na kailangang i-exert. It's your nature or inherent siya sa'yo. Parang ganon. Yun yung being mo. So for example, so ito na lang madaling example. Si Simo Claire, ang kanyang being ay magluto. Ayan. So, tuwang-tuwa po siya nagluto ng kahit anong lutuin, mga ulam, baking, and all. So, yun po yung nagagawa niya na hindi siya masyadong, alam mo yun, hindi niya kailangang mag-practice and all. Kasi yun talaga yung being niya, lumalabas na natural. And sa church, makita rin po natin na may mga tao po na biniyayaan talaga na ang being nila is to worship. Yung hindi mo kailangang pilitin na kailangan mong mag-voice lesson para lang gumanda ka or gumanda yung boses mo or makapag-worship ka. Parang ganun. Alam mo yun, parang natural siya sa'yo. Natural siya sa'yo. So, you really need to ask God kung ano yung being na inilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, siguro kung natutuwa ka na, alam mo yun, makinig lang, alam mo yun, yung being mo, nilagay ng Panginoon sa'yo, pero meron siyang purpose na magamit mo rin yun para makapagbigay ng glory sa Panginoon. And ito pa yung isang example ko. Si Ate Car, yung nakita ko talagang isang being niya is para siyang, how do you call that? Parang fashion designer. Ang dali sa kanya na bumili ng mga gamit na tutugma sa'yo. I mean, yung size, yung kulay, yung style. So, being niya yon. Sila ni Ate Chris. Yun yung, as in, yung, alam mo yun, wala silang ka-effort. Samantalang, parang ako, ang dami ko na nabiling hindi kasya, hindi tugma, parang gano'n. Pero may mga tao talaga na, yun po yung being nila.
And so, what I'm saying today is that we really need to discover kung ano yung being po na inilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Because this being na nilagay ng Panginoon is that sa atin pong service sa Panginoon, even in the church, ay importante din po na ma-discover natin yung being po natin. Because hindi naman siya opposite, pero usually ang ginagamit natin kasing contrast is being versus doing. So, pag yung being kasi, natural siyang lumalabas sa'yo. Hindi kagaya ng doing na, alam mo yung kailangan mong mag-practice ng todo-todo, kailangan mong mag-exert ng energy, ng effort para magawa mo yon. And ang difference nun is that if you are a doing person, darating yung time na mapapagod ka. Kasi alam mo yun, hindi naman talaga yun yung gusto mong gawin. Hindi yun natural sa'yo. Pero ginagawa mo lang siya para i-praise ka ng tao or 'di ba kung ano yung motive mo. Pero kung yun yung being mo na nilagay ng Panginoon, alam mo yun, natural lang na lalabas siya sa'yo. Hindi ka mapapagod kasi yun talaga yung gustong-gusto mong ginagawa. And so, let us ask God kung ano po yung being na inilagay niya po sa bawat isa sa atin. Malay mo, ang being mo ay mag-ayos ng mga sira sa bahay. 'Di ba? So, magkakaiba naman po tayo ng being. So, ang sinasabi ko lang is that may nilagay ang Panginoon na unique na being sa bawat isa po sa atin. And so, we just need to discover kung ano po yon. And once enhance flavor or taste. So, binabalanse po niya yung sweetness and, di ba minsan may mga matatamis na pagkain na nilalagyan nila ng konting salt para mas ma-enhance yung flavor. So, yun po yung gamit ng salt. It is used to enhance the flavor or taste. It balances sweetness and bitterness. And then another one is ginagamit po siya to as preservative, to preserve food. So ang sabi po dun sa verse 13, ganun din po yung role natin as trees of life. So unahin po natin yung enhancing the flavor or taste. So bilang mga anak po ng Diyos, we add flavor or alam mo yung nagdadagdag tayo ng kulay. San man tayo ilagay ng Panginoon. Ayan. So be it maybe in the marketplace, sa family mo kaya, sa school mo. So you add flavor and you add color. Yun yung being na
inilagay ng Panginoon. So, for example, dahil sa marketplace siguro, dahil nandun ka sa team ninyo, so, alam mo yun, aayos yung work ninyo, tataas yung sales, or dadami yung mga customers ninyo. Kasi yun yung role mo as the salt. You enhance the flavor or nagdadagdag ka ng taste dun sa kung saan ka man nilagay ng Panginoon. So sa mga students siguro, sa mga school po natin, kung saang section ka man nilagay, alam mo yun, may mga sections kasi na, ako kasi bilang teacher parang, may mga sections na, alam mo yun, parang walang buhay. Parang, okay. Parang hindi ka excited na pumasok kasi ganun yung mga estudyante mo. Pero, since nilagay ka ng Panginoon in that section, alam mo yun, ikaw yung magdadagdag ng kulay, ikaw yung mag-a-add para magkaroon ng buhay yung section nyo na yon. Ayan. So, siguro sa mga mag-asawa po, so dati, 'di ba, yung asawa mo ay actually may konting kulay na yung buhay niya. Pero nung nag-asawa kayo, i-check po natin kung mas naging makulay ba yung buhay niya or baka naging black and white na siya. 'Di ba? So, kailangan i-check po natin na alam mo yon, yung being natin as the salt, that we should add flavor we should add color dun sa buhay po ng mga, saan man tayo ilagay ng Panginoon, dapat ay magawa po natin siya. Okay? So, or baka naman dati ang flavor niya ay, alam mo yun, maayos yung buhay niya, masarap yung flavor, pero after na dumating ka, naging na siya, bitter. Diba? So, let us evaluate kung sa mga lugar or alam mo yon, kung saan man tayo nilagay ng Panginoon, sa family natin, sa school kaya, sa marketplace, ano ba yung nagiging impact natin? Do we really add flavor? Nagdadagdag ba tayo ng kulay sa mga lugar na yon? Or tayo po yung nagiging reason na, alam mo yun, mas hindi magkaroon ng buhay. And so let us evaluate. Kasi ang being po na binigay ng Panginoon is that we as the salt, we need to, tayo po yung mag-enhance ng flavor. And then second po na gamit ng salt is to preserve, para mas ma-prolong po yung life. Okay, so sa food po, ginagamit po siya to preserve food. So ang ginagawa kasi ng salt is ina-absorb niya yung water and yung microorganisms kasi yun po yung nagko-cause para masira yung food natin. So kapag meron siyang salt, ina-absorb ng salt yung water. So wala nang water na available for the microorganisms to survive. Kaya nga po mas napoprolong yung buhay ng food. So bilang mga trees of life, yun din po yung ibinigay ng Panginoon na role sa atin. We preserve life. So kung saan man po tayo nilagay ng Panginoon in the marketplace or sa atin pong mga school, sa atin pong mga family, tayo po yung gagamitin ng Panginoon para hindi sila masira. Kaya nga importante po yung role natin that we share the love of God sa kanila. We share the word of God sa kanila para hindi po sila masira. Okay? So for example, sa mga students po natin, may nagyaya ng, okay, mag-cutting classes na lang tayo. Uso pa ba yun? Cutting hindi ko kasi ginawa yun. Joke. Okay, so mag-cutting classes na lang tayo. Wag na tayong pumasok kay ma'am. Diba? Pero ikaw bilang salt na inilagay ng Panginoon in that section or in that circle of friends, ay sasabihin mo na hindi yun maganda, di ba? Na kailangan ninyong pumasok and pwede kayong mamasyal later na lang. Basta umuwi ng maaga, okay? So, yung iba naman sa mga workplaces siguro natin, actually, ito po yung isang medyo challenging or medyo struggle ng karamihan po sa atin.
For example, may mga nagyaya po ng inuman sa work, di ba? So bilang ikaw na, alam mo yun, nilagay ka ng Panginoon to preserve life, hindi yung ikaw yung, okay, akin na yung isang case, di ba? Sagot ko na yung isang case kasi may bonus na, di ba? Naubos na. Okay? So hindi po yon. So ang role po natin as salt ay to preserve life. Kaya po makita natin yung in relation po dun sa testimony din ni Ameng kanina ni Larry Mel is that one of our role is to preserve life, to reconcile yung mga tao. Hindi po tayo yung magpo-promote ng division sa mga family natin na alam mo yon may kampi-kampihan sa family. Hindi po siya ganun. Ang gusto ng Panginoon is that merong reconciliation. We preserve yung good na relationship sa atin pong pamilya or di kaya sa atin pong mga workplaces. So ginamit po tayo na to preserve yung atin pong mga workmates. So hindi po tayo yung magiging dahilan na alam mo yun, sila ay masira dahil nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi naman totoo about sa kanila para lang ikaw ay umangat. Okay? So, hindi po yun yung role natin as the salt na inilagay ng Panginoon in that place. Okay? So, our role is to preserve them. Kaya nga po, we also need to share, kagaya na nabanggit ko po kanina, we need to share the love of God sa kanila, the message of salvation so that they will not perish, para hindi po sila masira. And as a 360-degree tree of life, our being is to become the salt of the earth. We add flavor and preserve the people. So another inherent being na iniligay ng Panginoon, so yung nauna po is yung being natin is being the salt. And then yung second po is in verse 14, ang sabi po dyan, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. So yung second po is na inherent na being po natin is we as being the light of the world. So nilagay po tayo ng Panginoon sa lupa so that in this dark world ay makatanggap po ng kaliwanagan through our life. Now it's important na kagaya po nung nabanggit ni Pastor last Sunday ay itrim po natin yung atin pong mga ilawan. So, yung atin pong buhay. Tanggalin po natin yung mga bagay na nagkakos na hindi po tayo makapagliwanag. So, ano po ba usually yung mga bagay that causes us na hindi makapagliwanag? Maybe kasalanan, maybe ugali na hindi maayos, or yung kanina, maybe unforgiveness sa atin pong kapwa. So let us ask God kung ano yung mga bagay na nagkakos sa atin pong mga buhay na, alam mo yun, dumidilim ka, hindi ka makapag-liwanag fully. So, parang same lang po siya sa concept ng gold, yung pag-purify ng gold. So, ang gold po is sinusunog siya, hindi man sunog. Basta parang nire-refine kasi siya para matanggal yung mga impurities niya. Para mas maging okay yung value niya. And so dito ay ganun din po sa atin. So kung ano po yung mga bagay sa buhay natin na sinunog na ni Lord, kasi I believe every Sunday or every service or even as we read yung word ng Panginoon ay may nire-reveal po ang Panginoon sa atin na alam mo yun yung gusto niya na i-overcome mo sa sarili mo. Siguro kailangan lang natin magkaroon ng yung discernment at saka yung humble heart kasi madalas pag wala kasi tayong humble heart, pag kinokorek tayo ng Panginoon or meron siyang message na gustong ibigay sa atin, ang initial na nagiging reaction natin is that ay, para to kay ano, kasi siya ay ganito. Diba? So, instead of that, dapat itanong natin si Lord kung ano ba yung message mo sa akin, Lord? Because I believe na lahat po tayo ay, lahat naman po tayo, wala pang, ang alam ko, wala namang perfect sa atin. Tama po ba? So, meron at merong gustong, alam mo yung gustong ayusin si Lord sa mga buhay po natin. And so, it's really a matter of humbling ourselves before God and yung willingness po natin na
i-refine pa ng Panginoon so that yung perfection na gusto po niyang ma-reach po natin ay, alam mo yun, ma-reach natin. Though, future tense kasi yun. So medyo mahirap siya. Pero, alam mo yun, yung maturity natin in faith. So, in verse 15, sabi po niya dyan, neither do people light a lamp and put it under a bowl. So, kapag brown out po ba, 'di ba? Pag nagsisindi tayo ng emergency light, tinatago niyo po ba yung emergency light? 'Di ba nilalabas niyo siya para mailawan yung buong bahay? So, ganun din po yung sa atin. So, kapag nailawan po yung light sa mga buhay po natin is nilalagay po tayo sa stand para magliwanag kung saan man tayo nilagay. So, sometimes may mga scenario po na kagaya po nung sa trimming, yung ginamit po dyan is bowl na tinatakpan niya yung ilaw. So maybe may mga, ano po ba yung mga seemingly parang bowl na, alam mo yun, tinatakpan yung mga ilaw po natin. So yung rason na nagdidilim po yung atin pong mga ilawan. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, maybe yung iba ay ugali natin, yung mga kasalanan po natin na paulit-ulit nating ginagawa, or di kaya yung iba, problema sa mga family po natin, or yung nabanggit ni Pastor Dan last Sunday is that baka yung mga tao na nasa paligid natin. So let us ask God kung ano po yung mga bagay na to na naghihinder sa atin, yung mga nagiging parang bowl para hindi po tayo makapag-ilawan. So, doon po sa last na point mamaya is to connect with, to have good relationships. And it's really very important din po na, alam mo yun, may mga tao kasi na sila yung magiging reason, sila yung nagiging reason na hindi ka makapagliwanag. And so let us be sensitive kung sa buhay po natin ay may mga ganoong cases po. Okay, so let us ask God na tanggalin po itong bowl na ito, and we must be willing na ito ay tanggalin. So dapat nandun po yung willingness natin so that instead, we will be placed in a stand so that our light ay makita sa buong bahay at makapagbigay po tayo ng ilaw sa lahat ng nandoon. So in our world today, na padilim na po ng padilim, we really need to stand and shine our light. Ngayon po tayo mas kailangan na, alam mo yon, lahat na lang kung saang anggulo ka man tumingin, parang you really see hopelessness. Pero yung encouragement po ng Panginoon is that we as the light ay kailangan po nating tumayo and we need to shine our light, be it in the city, in our family, or kung saan man po tayo ilagay ng Panginoon. So yung kanina po na being natin is being the salt. So it's more on yung inner na being natin or yung inherent na nature po natin. And this being will manifest actually through our actions na kagaya po nung ilaw. So ang ilaw kasi hindi mo siya makikita without your eyes. Tama po ba? Meron ba kayong nakitang ilaw na hindi mo kailangan ng eyes? So alam mo yun, yung point natin is that you need to see it with your eyes. So external siya. So once na, alam mo yun, yung being natin as the salt is nandun, nagmamanifest sa buhay po natin, lalabas siya externally, mag-shine yung light natin. Yun po yung sinasabi po ng Panginoon. And so, light is, yun, kailangan mo makita with your eyes. So with our lives, through our actions, the way we live our lives, our light can be seen. Kung paano po natin ipinapamuhay yung mga buhay-buhay po natin. Kasi kung ano yung mga ginagawa mo, yung mga sinasabi mo, di ba sabi nga ng Bible is that kung ano yung laman ng puso mo, yun actually yung lalabas sa bibig mo. So it's really very important na, alam mo yun, yung inner is, yung inner being mo, being the salt is mag-manifest muna, and alam mo, hindi mo na kailangang gumawa ng gantong bagay na magpakahirap kasi it will just come out na gagawin mo yung action para makita yung light sa'yo. So inside and outside, it is the same. So sa loob natin, sa mga puso natin,
And then yung actions natin, yung lalabas, yung makikita sa atin is parehas. So ito po yung concept ng 360 degree. So kagaya po ng nabanggit ko kanina, hindi siya by doing. Kasi pag doing po natin siya, doing mo siya, ginagawa mo siya, mapapagod po tayo. Kasi we know na bilang mga tao, meron po tayong mga limitasyon. Pero kapag yung being mo kasi from within yourself, and that we know na when we accepted the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior, nandito na si Lord within us. So kapag yung being natin is that, alam mo yun, hinuhugot natin kay Kristo na nasa atin. And alam natin na walang limit si Lord. Amen? So nakita po natin yung difference ng being and doing. So sabi po in verse 16, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So yung purpose po ng Panginoon dito is that, na magliwanag po tayo is that for the people to see, the unbelievers to see na, alam mo yon, they will praise God, kahit mga unbelievers sila. They will praise God kasi nakikita nila yung goodness sa'yo, nakikita nila na buhay yung Diyos mo based sa yung mga sinasabi mo, yung actions mo, okay, kung saan ka man ilagay ng Panginoon. But oftentimes, may mga tao po na people do good deeds just on their own, and then people do good deeds for people to see and praise them. Okay? Not because it comes from within them. So ito po yung sinasabi natin na doing mode. Na alam mo yun, ginagawa mo lang na mabait ka kasi gusto mong alam mo yun, i-praise ka ng boss, i-praise ka ng teacher, na ginagawa mo yun kasi meron kang motive na ikaw yung i-praise. Pero kapag nasa being mode po tayo, alam mo yun, yung gagawin mo is that lalabas lang siya sa'yo and the people will see na they will praise God kasi alam nila na hindi yun galing sa'yo. Kasi kung galing lang sa tao, parang very limited yung tao. But pag galing yun sa Panginoon is that, alam mo yun, ma-amaze ka na lang na we see yung testimony ni Ameng. Kung natural lang po na tao yun, it's really hard na, alam mo yun, magpatawad and all. But I know na it's the Lord within her that enabled her to give forgiveness. Just like how God has also forgiven each one of us. Amen? And so, yun po yung first po natin. So from within, from Jesus within us, yun po yung being natin. We do good things for people will see that we are, iba po tayo, we are different. And they will glorify our Father in heaven. Kaya naman po, importante, kagaya ng nabanggit ko kanina, that it is from within us, from the Lord within us. Now, even po sa mga ministry po natin, so yung mga members po ng mga different ministries in the church, it's really important that we serve God with our being. Kasi pag doing lang po yung ginagawa natin, alam mo yun, hindi siya mapapagod ka and hindi ka magtatagal dyan. Baka nga may masabi lang sa'yo na hindi okay, ay wala na, mag-quit ka na. Kasi you do it not out of your being, but you do it out of your of your doing. So it's really very important na when we serve God, even in the church, when we worship, when we dance, kung ano man po yung ministry ng Panginoon na ibinigay niya sa'yo, you do it not for people. Okay? You do it for God. Amen? Kasi pag sa tao mo lang ginagawa, okay, pa-praise ka nila, pero anong gamit nun, di ba? But kung si Lord ang natuwa sa service mo sa Kanya, ang sabi po ng Bible, delight yourself before the Lord and He will give you the desires of your heart. So yun po yung pinaka-importante that we really need to, when we serve God, ay si Lord yung gusto po nating i-praise. So this is our being. As we live by it, it will be manifested sa mga buhay po natin. So after po na, yun po yung first na part. Now, after na nalaman po natin yung being natin, that we are the salt of the earth, we enhance flavor, we preserve, and we are the light, it will manifest. Tayo po yung magiging ilaw para
magliwanag ang kapaligiran or this dark world. So ano po yung next na gagawin po natin? So yung next po is, yung second is integrate. So sabi po dun sa notes ninyo, integrate, integrated, not divided. Now in verse 17 to 20, so dito po the Lord is talking about the fulfillment of the law. So sabi po dyan in verse 17, do not think, so ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. Sabi po niya dyan, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Now, dun sa last part kasi, makikita po natin dun sa verse 20, ang sabi po niya dyan, for I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Now, dito po sa text na to, how was the law fulfilled? Now, the law was fulfilled with the sin-free life and sacrificial death of Jesus, that He perfectly kept both the letter and the spirit of the law. So, other than Jesus, no one can perfectly obey God's law. So, si Jesus Christ lang po ang nakapag-obey perfectly ng law ng Panginoon. Pero, ang magandang balita, when God looks at believers in Christ, tayo po, He sees Christ's righteousness instead of our sins. Christ, with His life, paid our penalty for breaking God's law. Consequently, God credits us with the righteousness from Christ's account. So, ito po yung sinasabi dati naituro din po ni Sir Dave na kapag when we accepted the Lord Jesus Christ, hindi na tayo yung tinitignan ng Panginoon. Kasi kung tayo lang, hindi talaga tayo nakatungtong dun sa righteousness na gusto ng Panginoon. Pero ang tinitignan na ng Panginoon is Jesus Christ within us. Kaya naman po yung righteousness na ng Panginoong Jesus, yung nakikita po niya. Now, yung fulfill or accomplish, nagamit po siya twice dito po sa text na to. Yung first po is past tense. Kasi yung fulfillment ng law is nung dumating po ang Panginoong Jesus. And then yung dun po sa may latter part is future tense po siya. Mafulfill po lahat ng mga naisulat. Sabi po niya dyan, I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of the pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. So yung fulfillment po neto is when the Lord Jesus Christ returns again. Doon po sa second coming. Now, I want to emphasize yung sinasabi po niya dyan sa verse 20, that unless you surpass the righteousness of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. So ano po ba yung sinasabi po niya dyan? Now, Pharisees, sila po yung mga, actually they are also teachers of the law. So they are very, lahat po ng mga commandments ng Old Testament ay alam po nila, sa ulo po nila yan. But makita natin that in the lives ng mga Pharisees, they are actually not integrated. They are divided. Kasi magkaiba po yung, di ba sabi nga ni Lord sa Bible, do what they say, but do not do what they do. Kasi sinasabi po ng mga Pharisees that we need to obey the law. Pero sa kanila mismo, hindi po nila ginagawa. So on the outside, they seem okay. They seem good, pero inside, they are full of filthiness, ang sabi po ng Bible. So inihalin tulad po sila sa coffin. Ano bang Tagalog ng coffin? Yun, kabaong. Okay, na white siya sa labas na maganda. Pero inside it ay mga nabubulok na buto-buto. Ano yun, yung hindi maganda yung smell, parang ganun. So yun po yung ginamit ng Panginoon na comparison for our Pharisees. So they tell the people, you must follow this, pero sila man din mismo, hindi nila ma-recognize na they are actually poor in the spirit.
alam mo yung sinasabi lang nila, do what I say, pero hindi ko siya ginagawa. Parang ganun. So, ang sinasabi po ng Panginoon is that we need to surpass yung righteousness ng mga Pharisees. Now, para mas maintindihan po natin, meron po tayong gagamitin na table. Okay. So, ito po ay galing sa Hong Kong. So, gagamitin din natin ito mamaya doon sa last part. So, yung sinasabi po ng Panginoon that you need to surpass yung righteousness ng Pharisees. Yung Pharisees kasi, they are telling na we need to obey yung mga commandment ng Panginoon, the law. So, ito po yung nandito sa old sayings. Nandito po siya. But, nung dumating ang Panginoong Jesus, ni-redefine po niya kung ano po yung ibig sabihin ng mga law na to. So, dati, dun sa, sabi niya na, do not kill, dun sa Old Testament. Pero ang sabi ng Panginoon is that, alam mo yun, meron ka lang sama ng loob sa kasama mo is that, parang you're committing a murder. Okay? So, ang sinasabi po ng Panginoon, hindi lamang ito, kasi ito yung righteousness ng mga Pharisees. We need to exceed yung righteousness ng Pharisees. So, kailangan, ito, kasama pa rin to. And then, kasama yung first and final response na kailangan nating i-obey. So, yun po yung sinasabi ng Panginoon that we need to surpass yung righteousness ng Panginoon. So, we still need to keep yung commandments dun sa Old Testament, but kailangan idagdag po natin yung how the Lord Jesus Christ redefined yung mga commandment po na ito, most especially during our time. So, ito po yung ibig sabihin po niya that we need to integrate, so both inside and outside ay parehas po dapat. So, iba yung, hindi po kagaya ng mga Pharisees na iba yung sinasabi nila dun sa ginagawa nila. So, I believe, yung isang example po natin is that, I believe narinig na po natin yung isang, hindi naman siya sikat, I'm not sure kung sikat siya na story, ng isang pastor's kid na in one preaching, ang sabi po niya dun sa nanay niya is, kung pwedeng dun na sila tumira sa pulpit or sa church. Kasi kapag nasa pulpit or church, yung pastor na tatay niya is mabait siya or maayos siya. Pero kapag nasa bahay nila ay iba yung kanyang, alam mo yung iba yung kanyang identity. So it's really very important na bilang isang tree of life is that integrated tayo. Hindi magkaiba yung, hindi tayo divided. Magkaiba yung nasa loob natin tsaka yung nasa nilalabas po natin or ginagawa po natin. So yun po yung second point, which is we must be integrated. Okay? And we must not be divided. Alam mo yung hindi ka dalawa. Parang isa ka lang. Parang gano'n. Okay. So, yun po yung second. And then the last thing that we need to do to become a 360-degree tree of life is to connect. So, dun po sa third na point is to connect. The relationship shall be perfect. Now, it's important for us to have good relationships. First and foremost is that magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon. So, yun po yung isang pangarapin po natin na, alam mo yun, hindi lang yung kilala mo si Lord, pero yung magkaroon ka ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi, alam niyo, ang ganda lang na makipag-connect ka kay Lord. Kasi si Lord, hindi siya kagaya ng ibang tao na kapag may kasalanan ka, ginajudge ka agad. Si Lord kasi ano man yung naging kasalanan mo, whenever you come before Him and repent, nandun na wide open yung arms niya to accept you. You just need to, alam mo yun, kailangan mo lang maging open. Yung parang kagaya nung sa prodigal son na hindi po nakabase si Lord sa yung ginawa nung anak niya, pero ang tinignan ng Panginoon is yung being niya na anak siya ng Panginoon, regardless of kung ano yung nagawa niya, pero humingi siya ng tawad. So, yun po yung kagandahan na meron po tayong Lord. And whenever
may mga problems po tayo, it's really very important na si Lord ang unahin po natin higit sa lahat. So first, we need to connect with the Lord. Importante po yun. Kasi yun po yung foundation or basic po natin. We need to connect sa Panginoon. Let us establish our relationship sa atin pong Panginoon. And then second is, we need to relate sa mga ibang tao. Okay? So sabi nga po natin, no man is an island. So hindi po tayo mayaman na may sarili tayong mundo. Alam mo yun, meron tayong kasama sa earth, okay? So we really need to connect sa first. Yung first po natin, very important. We need to have a good relationship sa Panginoon. And then second is that we have to have a good relationship sa mga tao sa paligid po natin. So paano po natin gagawin yon? How na magkaroon po tayo ng good relationship, and that this relationship shall be perfect, ang sabi po ng Panginoon. So we have 4 aspects. So ibalik po natin yung picture kanina. Ayan. So we have 4 aspects kung paano po tayo mag-connect or kung paano po tayo magkaroon ng good na relationship. So we have here yung first in verse 21 to 26. So ang sabi po dun sa Old Testament is do not kill. Pero dun po sa verse 22, ang sabi po niya dyan, but I tell you that anyone who is angry, di ba? Nagalit ka lang with his brother will be subject to the judgment. So again, anyone who says to his brother, Raka, is unanswerable to the Sanhedrin. But anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. So, ang sinasabi po dyan in the New Testament is that, alam mo, magkaroon ka lang ng anger sa kapwa mo is that you are guilty of having yung murder. Kaya dito, importante na meron po tayong yung reconciliation na magawa po natin. Dun sa verse 23 to 24, ang sabi po ng Panginoon, if you are, kapag pumunta ka kay Lord and nag-offer ka, and there you remember na you have something against your brother, ang sabi po niya is that, iwan mo yung offering mo, pumunta ka dun sa kapatid mo na yon, and you reconcile. You ask for forgiveness. Now, it's really very important, even po when we are coming in the presence of God or nag-offer po tayo. Kasi importante po na yung heart po natin ay tama before the Lord. Kasi oftentimes may mga pagkakataon na nag-offer tayo kay Lord pero hindi po siya or hindi nakakarating kay Lord. Even sa mga prayers po natin. May mga times na we pray, pero hindi naririnig ni Lord kasi merong something sa heart natin. Meron tayong unforgiveness or meron tayong anger. So yung first po is that we need to have a shalom heart or a peaceful heart. So we need to reconcile to one another. And then yung verse 25 to 26 is wala tayong utang sa kahit na kanino. Hindi natin sila nagawan ng masama. Kung meron man tayong nagawan ng masama ang sabi ng Panginoon is that we need to ask for forgiveness and we need to reconcile. Para nandun yung, yung peace dun sa puso po natin. So yun po yung first po natin, yung shalom heart. And then, balikan ko lang, sabi niya dyan, do not curse. So etong sinasabi niyang do not curse is actually hindi lang siya sa yung oral na vocal na nag-curse tayo. But oftentimes, may mga instances din po na, nagka-curse tayo pero sa utak lang natin. So we really need to ask God na, yung parang prayer ni David na, Lord, parang i-check mo yung heart ko and see if there any wickedness. Kasi kung tayo lang, parang akala natin okay lang. Pero ang sinasabi ng Lord is that, nag-curse lang tayo even sa utak lang natin, 'di ba? Even sa mga social media, mga issues, di pa lang kayo mamatay, 'di ba? Ang dami niyo nang nakurakot, 'di ba? So kasalanan din po 'yon, okay? So we really need to ask God na
dito po natin makikita na parang siguro sabi nyo, ang hirap naman. Pero alam mo yon, God is giving us hope na ang Panginoon nagawa po niya. And hindi niya tayo iniwan na tayo lang yung gagawa. But iniwan niya ang Holy Spirit na helper natin para magawa natin siya. Okay? So yun po yung first. And then yung second po is that we need to have a pure heart. So dun po sa Old Testament, so ang sinasabi po dyan is that do not commit adultery or write a divorce certificate. Kasi ang sinasabi po dito is that hindi supposedly siya allowed na mag-divorce. Pero dahil sa tigas ng ulo ng mga Israelites, 'di ba? Parang gumawa na lang ng way si Lord para maka-ano sila diyan. And then yung first response sa New Testament is that write a divorce certificate only for adultery. And then yung sa New Testament na po is that same lang din po siya. Hindi na lang siya yung action na you commit adultery. Pero yung tumingin ka lang sa isang kapatiran or sa isang tao with lust, ay nag-commit ka na ng adultery in your heart. Okay? So ang sinasabi po dyan is yung lust in verse 28, sabi po dyan, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery. Of course, ito hindi lang siya applicable sa, alam mo yung woman. So, lahat ng, when you see a person na nandun yung lust sa puso mo, is that you are already guilty of committing adultery. Kaya nga sabi po dyan, dun sa mga succeeding na verses, if your eye causes you to sin, sabi po niya dyan, parang in-advise niya na mas mabuti na lang natanggalin mo yung mata mo. Kung ito yung magiging dahilan na ikaw ay hindi ka makapasok sa langit or ma-disqualify ka. Or kung yung kamay mo naman yung nagkakos na hindi ka makapasok sa langit, mas mabuti na lang natanggalin mo yung kamay mo. So parang, alam mo yung ginagamit ng Panginoon is masyado siyang exaggerated. So siguro ang tanong ng iba, bakit walang masyadong one-eyed na Christian, di ba? Bakit ba? So ang sinasabi po niya dito is that kung yung eyes po natin, anything, hindi lamang po siya eyes or kamay, anything that causes us to sin persistently. Alam mo yun, yung paulit-ulit na ginagawa mo dahil sa kanya. Ang sabi po niya dyan is, mas mabuti na lang na tanggalin mo siya. Kesa naman pumasok ka, buo ka, pero hindi ka naman makakapasok sa langit. Parang ganon. Okay? So, it's really very important na magkaroon po tayo ng pure heart sa mga, most especially sa thoughts po natin. Okay? And then yung third po is that we have the genuine heart. So, dito naman po ang sinasabi, it's more on dun po sa paggawa po natin ng oath. So sabi po dyan in verse 33, do not break your oath. So do not swear, dun sa New Testament, do not swear an oath at all. Pero dun po sa dulo, yung final response is that ang sinasabi po ng Panginoon is that let your yes be yes and let your no be no. So usually sa atin po, gumagawa po tayo ng mga oath or parang vow kapag tayo ay usually nasa peak tayo ng emotions natin. But ang sinasabi ng Panginoon is that we must be careful kasi when we utter an oath or vow sa Panginoon, alam mo yun, hindi siya kagaya ng tao na, okay, inutter mo to, parang kakalimutan lang siya ni Lord. Lord siya eh. So, hindi siya kagaya ng tao. Okay? So, minsan, nakakita po natin yung iba, ang prayer nila is that, ipasa mo lang ako sa board, Lord, di ba? Maglilingkod ako sa'yo. Okay? So, whenever we say this kind of pledges or oath,
alam mo yon, hindi natin siya ina-utter actually sa, like for example, kung pledge yan, hindi natin siya sinasabi sa church, but we are actually saying it to God. And so it's really very important na yung oath natin or yung vow natin sa Panginoon is ma-fulfill natin. Otherwise, kung hindi mo siya kayang i-fulfill, ang sabi nga po dyan, do not swear an oath at all. Though may mga instances din kasi na, alam mo yun, in-increase din ng Panginoon yung faith natin. So may mga times talaga na the Lord convicts you to have a vow or covenant sa Kanya. And so it's really very important na tayo po ay maging sensitive sa Kanyang Holy Spirit. And then another under that genuine heart is yung sasabihin po natin na I swear to God. May mga ganong expressions po ba tayo? I swear to God. Ayun, sabi po ng Bible, hindi ka pwedeng mag-swear kasi ikaw mismo hindi ka pwedeng mag-swear na I swear to God kasi ikaw mismo ni isang strand ng hair mo hindi mo kayang gawing white. Naturally. Kasi pwede ka na magkulay ngayon eh. So, okay. So, yun yung sinasabi niya na hindi dapat tayo magbitiw ng mga salitang ayun, I swear to God. So, ayun. So, yun po yung genuine heart. And then the last one is, ayun. Yung sa genuine heart, sabi po dyan, let your yes be yes and your no be no. Okay? So, kung sinabi mong, yes, Lord, maglilingkod ako sa'yo, you need to do it. Kasi hindi mo siya sinabi sa tao lang na pwedeng, ay, bawiin ko na lang. Okay? So, hindi po siya ganon. Okay? And your no be no. So, yun po yung genuine heart. And then the last one is, we need to have a loving heart. So, sabi po sa Old Testament, so you need to love your neighbor and hate your enemy. So, kapag ganito po, ano pong kaibahan natin sa unbelievers? Kasi diba, even yung mga unbelievers, syempre natural naman yun, diba? Na-love ko yung mga friends ko, hate ko yung mga galit sa akin. Pero ang sinasabi po ng Panginoon is that, ano yung difference natin sa mga unbelievers kapag ganito po yung ginawa natin. And so we should follow the example of Jesus Christ na kahit yung mga unlovable ay He loved them just the same. So sabi po dyan, do not resist an evil person. So Jesus is setting forth the way to break the vicious cycle of retaliation. Excuse me. So we are to work for justice but not take personal revenge. So ito actually ay hindi po siya madaling gawin, to love your enemies, di ba? So nakita naman po natin yung testimony ni Ameng. It's really hard to love yung mga friends mo, madali lang. Kasi, di ba, friends mo sila. Pero yung sinasabi ni Lord na love mo yung mga nagpa-persecute sa'yo, love mo yung mga nakasakit sa'yo. So, yun talaga yung isa sa mahirap. Pero, yun po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan nating gawin. Because we need to follow yung example ng Panginoong Jesus. We need to love not just our neighbor, but we need to love even yung mga unlovable, yung mga enemies po natin. Now, makita po natin that the law allowed for retaliation, but Jesus calls for reconciliation. So, in verse 39 and 40, ang sabi po kasi niya dyan, diba sikat po to na kapag in-struck ka dun sa kabilang cheek mo, i-offer mo yung the other one. Tama? So, madalas ginagamit po natin. Pero yung interpretation po nito is that to be struck on the cheek is symbolic of being personally insulted, not physically attacked. So, may mga instances na siguro sa mga buhay po natin nakaka-experience tayo ng persecution, insult tayo ng mga tao. So, yun po yung struck on the cheek. And then in response, so ang gagawin po dapat natin bilang mga trees of life is to turn the other cheek. So ang to turn the other cheek po, ang ibig po sabihin is to ignore the insult. Okay? Yung hindi ka
re-retaliate. So, yun po yung ibig sabihin niya na you need to offer yung kabilang cheek mo. It means to ignore yung insult, ignore mo yung persecution. Hindi mo kailangang alam mo yun, makipagsagutan, 'di ba? Parang siguro kung sa marketplace or sa school, yung sinasabi natin na hindi mo kailangang bumaba doon sa level nila. Okay? Because the Bible tells us na si Lord, alam niya ang lahat. So, siya yung alam mo yun, sabi ni Lord, revenge is mine. Okay? So, si Lord ang magbibigay ng judgment sa kanila. And so, we really need to ask the Lord to help us na magawa po natin yon. So, Jesus wants to conquer our desire to retaliate and avenge. So, God's people must work for justice, but not take personal revenge. So, Jesus did the perfect example by stood silent before his accusers, allowing himself to be crucified and winning the ultimate battle over the enemy. So, similarly, we can win battles of the heart by turning the other cheek or ignoring these insults or persecutions. So, when you are insulted, the best thing to do is not to retaliate. So, hayaan po natin, kagaya na nabanggit ko kanina, hayaan po natin na si Lord yung magbigay ng judgment sa kanila. So, ang kailangan lang po natin gawin is, alam mo yun, kay Lord ka magsumbong. Lord, si ganito, di ba? In-insult niya ako or pinersecute niya ako. Okay? So, yun po yung 4 na hearts, kind of hearts, na kailangan magkaroon po tayo for us to para yung relationship po natin ay maging perfect. So how do we connect with good relationships? So we must have these 4 aspects or 4 kinds of heart. So we have a shalom heart, the pure heart, a genuine heart, and the loving heart. So I know na ang Panginoon ay alam mo yun, kahit parang isa lang dyan is parang ang hirap na. Tapos ang gusto ni Lord yung 4. Di ba? Ang galing. Pero alam mo yun, yung hope natin is that the Lord will enable us. Kasi ang sabi nga po ng Bible, it's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Okay? Okay, so yun po yung 4 aspects. Now, no one can be as perfect as God. So, sabi po kasi dun sa verse 48, after na nagkaroon po tayo ng yung 4 na hearts. So, in verse 48, ang sabi po niya dyan is, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Now, yung question po natin ay, who can be as perfect as God? Di ba? Wala naman. So, no one can be as perfect as God. But Jesus does not call us to an exercise in futility. Yung perfect po na ginamit po niya dito, it implies completion or maturity. Okay? Something more than sinless perfection. So, later, Jesus summarized the whole law with 2 basic principles. The love for God and neighbor. Here, Jesus says that the law of love represents the full and mature expression of the law. Now, to live in perfect way, God's love must flow through our lives to others, even to our enemies. So, yun po yung sinasabi ng Bible that we must be perfect. So, yung perfect po na to is actually a future tense. This is the hope that as we mature in our faith, ayun, importante po na mag-mature po tayo sa ating pong pananampalataya sa Panginoon. As we mature in our faith, we will reach perfection. So, kagaya po nung nabanggit ko kanina, maybe some of us ay, alam mo yon, ang hirap naman, Ate Jen, na gawin. Okay? But, yun, sabi ko po kanina, Zechariah tells us, it's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. So, Jesus Christ did, and because we have Him in our lives, we also have the Holy Spirit na nilagay po niya sa atin as our helper. And so, we surely can
do it. And so let us arise and become a 360 degree tree of life, the planting of the Lord to display His splendor, that the people will praise our God. So, yun lamang po. And to conclude, I just want to share yung akin pong testimony. Okay. So, before po ako nagpunta ng Laguna, I thought, syempre nakikita niyo po ako dito, tumatayo, nagtuturo. I thought I was in my being mode that time. Pero nung dinala ko ng Panginoon sa Laguna, parang doon ko po na-realize na parang at some point, may time na parang nawalan ako ng purpose sa buhay. Parang sabi ko, ano nang gagawin ko, Lord? Parang ganun. Kasi parang nasanay na ako na nagmi-minister sa church. Tapos parang dun po pinarealize ng Panginoon na it's not actually my being. Naging doing ko siya. Kasi nung nawala siya, parang wala na rin ako. And there, na-realize ko na tinuro po sa akin ng Panginoon na it's not actually what you do sa church that matters most sa akin. I don't love you just because na nagsiserve ka or you're doing this ministry. But most importantly is that I love you as you are, as my child. And so dun po pinarealize sa akin ng Panginoon na alam mo yun, kailangan i-rediscover ko yung being ko. And yung time na, even up until now, nandun pa rin talaga na namimiss ko yung pag-minister sa church. But yung time na to, the Lord has given me yung time na mas mag-mature pa ako sa faith and mas maging closer yung relationship ko sa Panginoon. As to my being, dati nung nilagay po ako ng Panginoon sa university, parang twisted kasi yung being ko na parang alam mo yon, I tend to hide na magtago kasi alam mo twisted yung being ko, but I really praise God na unti-unti ni-reveal sa akin ng Panginoon na yung being ko is alam mo yung passion ko na kasi yung magturo actually. And sometimes parang alam mo yung nami-miss ko rin, and I really praise God na even sa church ay nagagamit din po ako to teach kasi hindi siya yun yung gustong-gusto ko eh. And yung isa pa is to encourage people. Most especially pag may nire-reveal sa akin si Lord na kailangang i-reach out. So yun po yung ni-reveal sa akin ng Panginoon na being ko. And being the salt of the world to preserve and enhance yung flavor, I could really testify and thank God na nung nasa marketplace din po ako, I thank God kasi ginamit din po niya ako na i-preserve yung workplace. Kasi nakita ko po doon na minsan may mga, alam mo sa marketplace, uso naman kasi yung, alam mo yun, nag-usap-usap sila ng mga green jokes and all. Pero once na, alam mo yun, dumarating ako or what, parang, alam mo yun, titigil na lang sila kasi alam nilang, alam mo yun, they really recognize na the Lord is with you. And there's this one time din na nagkita-kita kami ng mga friends ko nung high school. And parang sobrang natuwa lang ako kay Lord kasi parang nung merong usapan about, ayan, green ulit. So parang sabi nila, uy, nandito si Pastora Jen. Hindi pwede. Parang gano'n. So alam mo yon, dati po parang ang notion ko pag tinatawag akong pastora, it's actually a negative na notion na parang, alam mo yan, pastora. Pero later on, parang pinarealize sa akin ng Panginoon na it's the light na nakikita kasi nila sa'yo and they really acknowledge na it's God in you. And one thing na gusto ko rin pong ipagpasalamat is that
sa akin pong teaching career, usually kasi sa last ng SEM, nagbibigay kami ng yung parang feedback na ano yung gusto mong i-improve ni teacher, yung ano pa yung kulang ko, ganyan. Parang sobrang thankful lang ako sa Panginoon kasi liban po sa ma'am, pakilakasan yung boses mo, yung volume ng voice mo, is that sobrang nagpapasalamat ako kay Lord. Hindi dahil, kasi hindi po hindi yung gusto kong i-praise nila ako dahil sa magaling ako magturo eh. Kasi yung gusto ko talaga is makita nila si Lord sa buhay ko. And I can testify na marami po sa kanila, even now, na parang they really thank God kasi nakikita nila si Lord. Ginamit ni Lord ako para i-bless sila sa kanila pong mga buhay. And ngayon, na nasa Laguna po ako, parang being the salt and light. So, I consider na, sabi po ni Lord, saan ka man dalhin, dapat, alam mo yun, magawa mo yung role mo as the salt and light. And sa boarding po namin, lahat kasi ay, meron lang ata kaming isang boardmate na believer. So, the rest ay unbeliever sila. But I really praise God na yung isa kasi doon, binibigyan po ako ni Lord ng platform na makapag-minister sa kanila. And yung isa, one time is, alam mo yun, nakauwi ako dito and parang nag-chat lang siya na, babae kasi yun. So parang nagkakaroon siya ng emotional instability kapag merong period. So parang sabi niya, parang, Ma'am Jen, parang feeling ko ang lonely ko, mag-isa lang ako sa buhay, parang ganun. Tapos yun, I really praise God kasi ginamit din ni Lord na way yun, na opportunity para maipag-pray ko siya. And I really praise God kasi nakikita ko po sa buhay niya na kahit hindi siya believer, she started to have yung curiosity sa Panginoon. So, bumili siya ng sarili niyang Bible. Tapos, pag may mga hindi siya naiintindihan, tinatanong niya sa akin. So, I really praise God na kahit saan po ako dinadala. And yun din po yung isa, nandun po si Anshel. And I thank God for the opportunity na, alam mo yun, maging light din tayo. Mag-guide po natin siya habang nandun po siya sa Laguna. And yung perfection po na sinasabi ng Panginoon, yung dun po sa last is, actually dito po ako mas higit na nahirapan to connect. Kasi parang connecting to God is, sa akin po ever since being a product ng broken family, parang sobrang naging malungkot kasi yung yung life ko in the past. And parang sabi ko, dumating ako sa time na parang, Lord, ayoko na nung malungkot na buhay. Kaya minsan pag may mga malungkot na kwento, parang, ay, ayoko na yan. Kasi parang, Lord, parang ilang years na naging lonely yung life ko, parang ganun. But I really thank God kasi yung relationship ko sa Kanya ay talagang inallow din ng Panginoon na ma-establish na whether, hindi ko naman po sinasabing puro highs na yung buhay ko ngayon, puro na siya mountain, puro peaks, may mga valleys pa rin po, but natutunan ko kasi doon na kung meron akong isang pwedeng takbuhan every time, it's actually the Lord. And every time na nagkakasala din po ako, nandun yung, alam mo yun, at peace ako sa heart ko kasi alam kong whenever I come sa Panginoon to repent ay nandun na wide open yung arms niya na i-receive ulit ako. And so, yung relationship sa Panginoon ay, ito po yung isang pinagpapasalamat ko na na-establish talaga. And yung connecting sa tao, ito po yung kasalukuyang wina-workout ko pa rin. So, I'm standing here before you na hindi ko po kiniklaim na yung 360 degree na tree of life ay ako na po yan. Siguro nasa
90 degrees pa lang ako. Hindi pa po ako nakarating dun sa 360. Pero yung hope po na ibinigay ng Panginoon na there's a way out, na kaya kong ma-reach yung 360 degrees na gusto ng Panginoon para sa buhay ko, because I have Jesus Christ in my life. And it's really very important na para ma-attain ko po yung tree of life na yan is yung mga bagay na ginagawa ko. I need to have that willingness to mature sa akin pong pananampalataya, and I really need to always be humble before the Lord, because in that alam kong mas patuloy po akong i-refine ng Panginoon, and yung perfection na sinasabi po niya ay hindi po siya magiging next to impossible. So, yun lamang po, and I hope na meron po kayong natutunan with our topic today, and so to God be all the glory. Amen. Hallelujah. Okay, so pwede po ba nating tingnan yung Psalm 139? Ayan. Basahin nga po natin lahat. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So this is the prayer of David, and may this be our prayer today. Okay, so pwede po bang tumayo tayong lahat, and let us worship our God. Let us pray to God that may He search us today. Let His Holy Spirit be upon us, that He may show kung ano po yung nasa puso po natin ngayong umaga. For the Word of God says, it's not by our might nor by our power, but by His Spirit, na pwede po tayong magkaroon ng pure heart, a shalom heart, lovely heart, and a genuine heart. Okay? So, as we sing this song, may this be our prayer, and let us ask God to refine our hearts this morning. Yes, God. Lord, we pray, may you be with us, and may you refine us this morning, God. This place, and may you purify our hearts this morning. And precious silver, purify my heart. Let me be as gold, and you gold, refiner's fire.
is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. Ready to, can we all raise up our hands as we sing this song? Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, refiner, come into our midst today. My heart's one desire is to be. Yes, Lord, this is our prayer. Make us holy today. And may you set us apart, Lord, for your glory. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord, this is our prayer. May you continue to search our hearts. Can we open our lips and say to our God, let us commune to our God today. Ano man po yung sitwasyon ng atin pong mga puso, that may He reveal it today. Oh God, may you search us. May you search our hearts. Alam mo, Panginoon, kung anong nilalaman ng amin pong mga puso sa umagang ito. Lord, we pray and we desire na maging perfect, Panginoon. Help us to mature in our Christian lives, O God. But Lord, our flesh are just too strong, Panginoon, na hindi namin magawa ang iyong kalooban. Kaya nga, O God, we pray, may you help us. May you send forth your Spirit, Lord, to help us do your will. May you send forth your Spirit to help us, Panginoon, na mag-mature sa aming Christian life, O God. Lord, we pray, may you be with us. May you be with us, Lord, as we wait for you, our bridegroom. We pray, may you help us na gawin, Panginoon, ang tama. Na sa pagdating mo, Panginoon, ay matagpuan mo kaming faithful na nagsiserve sa iyo, Panginoon. God, we desire that when you come, O God, ay mapasama kami, Panginoon, sa mga kukunin mo, O God. Lord, sa pagdating mo, Panginoon God, we pray, may you help us, Lord, na lagi po kaming ready, Panginoon. And so, Lord God, we pray, as we go on with our lives, dalangin po namin, Panginoon, na may you guide our hearts, Lord. May you guard our hearts, O God. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, that our hearts are deceitful. But God, today we pray. And Lord, we acknowledge that we are weak.
but Lord, we want to serve you. We want, Lord, to worship you. We want, Lord, to be the bride, Panginoon, na worthy to receive you as our bridegroom. And so, Lord God, we also pray that may you help us to be the person you want us to be, na kami, Panginoon, na ginawa mong tree of life, that, Lord, wherever we are, oh Lord, ay yun pa rin, Panginoon, yung totoong kami, Panginoon. And so, Lord God, we just pray that may you be with us. Lord, we pray for your Holy Spirit, Lord, to fill us, Lord. At maging, Panginoon, saan man kami pumunta, sa bahay namin, Panginoon, sa marketplace, sa school, wherever we go, God, we pray that, Lord, nandun pa rin, Panginoon, yung ilaw mo na nagniningning sa amin, Panginoon, that we will be the salt and the light, O Lord God of, Lord, wherever we go, sa bahay, Panginoon, saan mo man kami dadalhin, Panginoon God, we pray na ang pangalan mo, Panginoon, ay nakikita sa amin, and that, Lord God, let your name, Father God, be glorified when they see us, when we talk to people, when we deal, Father God, with issues, with problems in our families, Lord, and even in the marketplace, God, we pray that they will exalt your name, oh God, dahil sa amin pong mga attitude, sa amin pong mga pag-iisip, Panginoon God, we pray that you will be glorified in our lives, oh God. And so, Lord God, we just thank you for your word na natanggap namin sa umagang ito. We pray for your Holy Spirit, God, to seal our hearts and even our minds, Lord. And God, we also pray that may you bless each and every one of us. Maging, Panginoon, for Jen na ginamit mo to share us your word, God, may you bless her and may you continue, Father God, to use her mightily in your kingdom, oh God. At Panginoon, sa bawat isa sa amin, God, we pray, may you bless us, Lord, so that, God, we will do your will, and that, Lord God, we will set apart, oh Lord God, ourselves to the world, oh Lord. And so, Lord God, we just thank you for what you have done sa araw po na ito. And Lord God, I just want, Father God, to speak blessing after blessing, oh Lord God, upon my brothers and sisters, oh Lord. Bless all the work of their hands, God, in the name of Jesus. And Lord God, we also pray, may you also provide, Father God, for their food and their water, oh God, in the name of Jesus. And God, I also pray, Father, for multiplication and even financial breakthrough, oh God, to be upon my brothers and sisters here, God, and even online, in the name of Jesus. Lord, I also speak healing, oh Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And so, Lord God, we just give you all the highest praise and glory this morning, oh God. And to you we give all the glory, praises, and thanksgiving. This all we pray in Jesus' name. Amen! Amen! Okay, so once again, God bless po sa bawat isa, and see you again on Sunday.